Amen. Thank you, EJ. One of my favorite songs. Almost every day, I listen to that song, especially the one recorded by the late Glenn Campbell. You know, one thing good about Glenn Campbell, in the late part of his life, he became a Christian. Kaya when he became a Christian, lahat ng kinakanta niya ay tungkol sa God and his faith and the love of God. I specifically requested EJ to sing this song because this song is very much related to our topic for the month of July and next month of August, which is about God's love and power that provides inspiration sa kanyang mga anak, especially when we are faced with tremendous challenges in life. Tayo po yung saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat that you alone can make miracles, that you alone controls the universe, that you alone has the power to help us, to make us steadfast in our faith, in our trust in you, because we know that you are our God, our powerful, our loving God. And as we listen to your words today, tulungan mo kami, aming Diyos, na magkaroon ng bukas na puso't isipan, hindi lamang makinig ng iyong mensahe sa amin, kundi aming isabuhay, aming gawin, magbigay sa amin ng inspiration sa pagharap namin sa aming buhay na punong-puno ng mga pagsubok at hamon sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sabi ko po sa inyo ay tatapusin ko yung aking message about the goodness of God. Pero mukhang I will still need another Sunday. Marami kasing dumadating sa aking kaisipan tungkol sa lawak ng ating pinag-aaralan. Sabi ko kanina sa ating Sunday school, and I wish na most of you will be early so that you can join us in our Sunday school. No? Para marami ang nakikinabang sa ating pag-aaral. Sabi ko kanina, itong ating theme na biblical evidence of inspiration from the Word of God tungkol sa ating mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Sabi ko nga sa inyo nung second Sunday, we live in a time of fear, anxieties, and worries. Challenges sa ating buhay, sa ating mga kalusugan. When we say kalusugan, kasama dyan yung sakit at karamdaman, sickness and disease, magkaiba po yun. Sa ating mga kabuhayan, finances, sa ating mga careers, sa ating pag-aaral, sa ating tahanan, mga hamon, sa ating mga kaugnayan sa iba't ibang tao, lalo higit, kaugnayan natin sa miyembro ng ating sambahayan. We cannot deny the fact that we experience some conflicts even in our own homes and family. Hindi po ba? Sabi ko kanina sa Sunday School, lahat ng yan, nakapaloob yan sa apat na tawag natin sa Diyos. Na? Marami tayong pwedeng gamiting pangalan ng Diyos ayon sa kanyang
kapangyarihan. Ayon sa kanyang kayang gawin at kayang i-provide. Apat po yun. God, we call God as our Jehovah Rapha. We call God as our Jehovah Jireh. We call God as our Jehovah Shammah. And we call God as our Jehovah Shalom. Marami pa. Pero yung apat na yon, God willing, makover ko ngayon o sa susunod, because all of this we have to understand covers everything that we face from day to day. Kinakanta pa natin yan di ba? Pero it is important for us to understand the meaning of each title and how it will affect our life and our relationship with God. Yan ay bahagi ng aking huling, yung nasa huling bahagi ng aking mensahe, God willing. Di ba? Halimbawa, kanina sabi ko, sa ating binasa, only God can do miracles. Right? O anong miracle ang inyong makikita sa ngayon? Wala na namang ulan. Kanina, maulan. Pero sabi ko nga, titila yan. Ngayon, tumila. Diba? Sabi nga ni Susan, kahit ambon na lang. Hindi na. Ambon, ulan din yun. Definitely, we should not have rain. And God is giving us a fine weather every Sunday. Sinabi ko nga nag-message nga ako sa online natin, sabi ko, as in the past, this Sunday, we have no rain. The rain will come tomorrow. Para si Mateo, walang klase. Si Miguel nga, nalulungkot daw kasi malapit ng pasokan nila sa GCF Di ba? Oh. But we can only wish, but God makes the final decision. Okay? Siguro, pag nakita niya sa puso ni Diyos na sana walang klase, baka nga umulan. That's part of our lessons. Now, I want to share to you again 2 verses in Psalm 27:13 and 1 Peter 5:7. And I want you to observe the commonality of these 2 verses. Pakibasa po natin sa Psalm. Ready? Read. Psalm 27:13. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Yun. 1 Peter. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. I want you to look into the commonality of the 2 verses. Diyan, binabanggit whatever situations we have in life, whatever storms of life we experience, whatever problems we have, whatever concerns we have, whatever challenge that we face. Marami tayong hinaharap na challenges. Hindi po ba? Saan nagtatapos ang lahat ng ito? Sa God. Sabi ni David, I will focus my eyes to God. Sabi sa 1 Peter, I will focus my anxiety to God. Why? Because God cares for me and because the Lord is strong and He loves me. Therefore, whatever problems I have, it's nothing comparing to the love of God. That's why I will focus my eyes to the goodness of God and wait
for Him to meet my concerns. Everything must go, everything must end to God. Hindi sa doktor, hindi sa gamot, hindi sa pera, hindi sa trabaho, hindi sa ating mga kakayahan, kundi sa God. Sapagkat kung tayo magre-rely sa ibang bagay maliban sa Diyos, we will never escape and we will never free ourselves from the challenges of life. Okay? Kanina nag-uusap kami ni kumpare Cosme. Ha? Meron kami pinag-uusapan. Nag-agree naman siya. Eh, hindi siya mag-agree, pabababain ko siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, Cosme, when I decided to go into insurance, two things I made as a commitment. Number one, sabi ko sa God, I will not work on Saturday and Sunday because that is for the Lord. I will not work after 5 o'clock in the afternoon. I will work Monday to Friday until 5 o'clock. Okay? In many ways, in-honor naman ng God yun. In-honor naman ng God. And for a while, my career gave us a little income to sustain the needs of the family. And you know what God did to sustain the needs of my family while our children are growing up? Tinaasan niya ang sweldo ni Ate Puring. See? For so many years, ang sweldo ni Ate Puring, tinaasan. So kahit hindi ako magtrabaho ng Sabado-Linggo, sufficiente. That's how God answers prayers. Not directly sa akin, but through my life partner. Hanggang ngayon, malaki sweldo niya sa... See? Oh. Only if you will what? Be committed to simply depend on the faithfulness of God. See? Napagtapos naman namin ang aming mga anak. Hindi naman sila pumayat. Ha? Di ba? Matipuno. And I never stopped thanking God. Why? Because of His faithfulness. At yan, nasa Jehovah Jireh title of God. Pag-aaralan natin yan. Kaya kayo, wag kayong mag-absent sa church. Ang dami ninyong mamimiss. Mga true-to-life experiences. Okay? Okay. So, diyan, dalawang talatang yan, it ends to God. Sabi sa 1 Peter, He cares for you. Sino yung God? Yun eh. Ano ba sabi diyan? I will be strong and I will take heart and wait for the Lord. Ibig sabihin, hindi mo pangungunahan ng Diyos. Marami sa atin, pagka nagkaroon ng pagsubok, pinangungunahan ng Diyos eh. Kaagad gumagawa kayo ng desisyon. Kaagad gumagawa kayo ng sariling paraan. You fail to wait for God so that God will direct whatever decisions that you will have to make. Yun sinasabi ko na madalas you plan before you pray. Dapat you pray before you plan. Manalangin ka muna bago ka magplano. Because when you pray, God will direct your heart to make the right plan.
See? So don't make any action without consulting God. Consult God. And He will direct your path. Sabi niya, anong version? Trust in the Lord with all your heart. Ha? Ano susunod? In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. See? In all your ways. Hindi in most of your ways, in many of your ways, in all your ways. Okay? That should inspire us. Ang sabi po dyan sa 2 talata na yan, 3 yan. Uulitin ko na lang yung 2. These verses speak of unwavering faith and courage in God, even in difficult times. Hindi nagbabago, hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos sa panahon ng kagipitan. See? Kasi pag panahon ng kagipitan, the more you should exercise your patience in waiting for the Lord, exercising your faith. Hindi, minsan, naguguluhan ka na eh. Di ba? Naguguluhan ka, kaya gagawa ka na ng sarili mong paraan eh. Parang ito, nababanggit ko na nito, nung panahong si Mandy ay naghahanda sa kanilang kasal ni Tina, nagdadrive siya kasama ko. Alam ko, naguguluhan siya. 2 yung pinaghahandaan niya eh. Yung aktual na kasal, saka yung kanilang titirhan after the wedding. It's a major concern for him. Sabi ko, ganito Mandy. Binigyan ko siya ng suggestion. And lo and behold, God's promise, He fulfilled because after a year, God gave them their house to live. Alam niyo ginawa ng God? Nagpadala siya ng malakas na ulan. Nagkaroon ng undoy. Kaya sila nagkaroon ng bahay. Sabi ng God, papadala ko ng malakas na tubig. Yung aming kapitbahay, nag-decide na wag na silang titira doon sa unit nila. Kasi naundoy. See? Eh, merong naiwan na air condition. Sabi ni Joy, Ate Pat, are you selling your air condition? Sabi ni Pat, I'm selling the house. Kaya, nagkaroon sila ng bahay. That's how God answers prayer in unique ways. Oh. Si Aaron saka si Ronnie, meron silang condo unit. Good for 2. 6 sila doon. Manganganak pa si Ronnie. We prayed. He prayed. And God brought him to the village and was able to buy yung bahay na sa tingin namin ay reasonable. Very, very reasonable. And God gave them a house. Hindi sila nagmadali, hindi sila nagpanik. We simply waited for the Lord. And the Lord fulfilled His promise to His children. Okay? Number 2, the verses emphasizes the importance of believing in God's goodness and awaiting on Him with strength and courage. Awaiting on Him. Patience in waiting for the time God will deliver you from your concerns. Expecting, ayan,
Walang pag-aalinlangan. While you are waiting, you are expecting His deliverance and provisions. You see? Parang babae yan na manganganak, expecting na on the 9th month, she will deliver his or her child. Hindi na maganda doon eh. Kanina sa aming Sunday school, tinanong ko about sa amin, gaano kalaki ang aming faith. Kasi si Jesus Christ may sinabi, kung ang faith ninyo ay kasinlaki ng butil ng mais, mustasa, you can command the mountain to go to the sea and it will follow. Ganun lang ang hinihintay ng God na ang ating faith maging kasinlaki ng butil ng mustasa. The problem is our faith is smaller than the butil ng mustasa. Sabi ko nga, ito, challenge sa atin lahat. Kasi hindi ko pa rin nagagawa. On how we can expand our trust in God and be inspired by what God can do. Diba? Sabi ko, lahat tayo may sakit. Lahat tayo umiinom ng gamot. Lahat tayo nagpapagamot. Sabihin kaya natin sa God, Panginoon, lahat ng aming ginagastos, ipagkakaloob namin sa iyo. Hindi na kami inom ng gamot. Pagalingin mo kami. But all the money that we are using for treatment of our disease or sickness, we will give it to you in all honesty. Ano kaya ang gagawin ng God? Madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi nag-waiver ka eh. Baka hindi eh. Baka gawin ko, bigla akong atakihin eh. Di ba? Oh. Yun eh. Kinokontra ng isip natin yung sinasabi ng banal na kasulatan eh. But I don't know if there are people who are like that. But that's a true test of your faith. Kaya ang ating faith, doon sa, Panginoon, basbasan mo itong gamot. Panginoon, pagpalay mo itong gamot. Di ba? Oh, di dapat magaling na tayo lahat. Baka yun ang iniintay ng God. We don't know. Di ba? And the Bible is full of examples to show that it can happen. Yung binasa ko kanina, only God can do miracles. Yung kinanta ni EJ, He alone, di ba? Oh, walang iba. Pangatlo, it humbly encourages us to trust God. So these two verses teaches us to be humble. Hindi hambog. Humble. Pag sinabing humble, pinapailalim mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng isang tao. And in this instance, God encourages us to trust God with our worries and concern. Because in God, we can find relief and strength. Kaya mayroong mga may Biblia eh. Diba? Kaya nga tayo, we draw inspiration from what the Bible tells us, not from what books are telling us, but simply what the Bible is telling us. See? Ang ganda, diba? Tatlong lesson na ating makukuha. Everything should point to God. If we have concerns, it should point to God. Your heart, your mind must point to God. We cannot find any relief except God.
Kaya sabi sa Romans 15:13, it's a new verse, may the God of hope. Ganda, no? Our God is a God of hope. Ano sabi ng angel sa mga shepherd? I bring you good tidings of great hope. It will fill you with all joy and peace. Wow. It will fill you. Pupunuin ka ng kagalakan at kapayapaan. How? In believing. See? So the Bible inspires us to believe in God because we know that He will give us hope so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Sa isang Kristiyano, life is always hopeful. Pagka hindi ka Kristiyano, life is hopeless. Dapat ang ating hopeful, hindi half-full. Okay? Puno. Kumbaga sa baso, nasa brim na yung tubig. Apaw. Yung tubig na puno, gos palabas. Di ba? Umaagos palabas para ma-contaminate mo yung iba. Itong Romans 15:13, it is a prayer for us. Okay? Panalangin yan para sa atin. Na ma-experience natin ang fullness of God's blessing. Maranasan natin ang sakdal na biyaya ng Diyos. Huwag tayong magkasya sa half-full blessings of God. Okay? Huwag tayong magkasya sa bigas. Kailangan yung dinurado, yun ang ibig sabihin eh. Di ba? Magbigay ng bigas si Mayor, alam mo mahinang klase, at least bigas. Ganun. Di ba? Sa God, at least. Walang at least sa God. Laging full measure. Nasaan yan? Nasa Book of Malachi yan eh. Di ba? God wants us to receive full measure of His blessings, especially joy, peace, and abundant hope through the power of the Holy Spirit. See? Saan ka pa pupunta? Sa Diyos. Because our God is the source of our joy and peace in times of problems. Diba? In times of trouble, in times of difficulty, in times of anxieties. No other source of joy and hope we have but God. Tandaan natin yan. Huh? The one who provides and sustains our hope. Meron ba kayong kasalukuyang kinakaharap na pagsubok? Lahat tayo meron. The only hope that we can have is sourced from the love of God. This prayer is for us that we will be filled with joy and peace. Okay? This prayer is for us to continue believing that joy and peace through faith
can be received from God. So that by the power of the Holy Spirit, we will abound in hope. Okay? Alam nyo, pagka hopeful ka, mararamdaman ng ibang tao yan sa mukha nyo. Di ba? Kasi, ano yung mukha nyo? Maaliwalas. Tingnan nyo nga mukha ng katabi nyo. Ha? Maaliwalas ba? Oh, see? Hindi ba? Kinakailangan yun. Yung bang pagharap mo sa salamin, nakikita mo yung mukha mo na nakangiti. Di ba? Nakikita mo yung mukha mo na payapa. See? Yung payapang para kang nasa kabaong, hindi naman ganon. Wag naman. Ha? Di ba? Wag naman. See? Kaya mahalaga, di ba nasa talata din yan yung masayang mukha, yan pampahaba ng ligaya. Ha? At pag mahaba ang ligaya mo, meron kang bukas. Upang ang pagtingin mo sa iyong buhay ay maging masaya. Di ba ba? Oo. Tingnan nyo nga mukha ng katabi, mukhang bangkay ba? Ay, pag mukhang bangkay, gisingin mo, uy! You see? $11:27 na pala. Meron pa akong 6 points. Anyway. Ano ba ang mga struggles ng mga tao? Alam nyo, noong 1986, ilang taon na yun? 1986, ngayon. 2025. 39. Yung economic profile ng Philippines, 39 years ago, the same pa rin ngayon. Merong 4 na level ang economic profile. Number 1%, yung tinatawag na luxury level. Yung mga kagaya ng mga bilyonaryo sa Pilipinas. Sina Gokong Wei, Ayala, Lucio Tan, Ko Wangco, Ramon Ang, sina Pacquiao, sino pa? Lucio Tan, Henry C., Manny Villar, sina Rason, yan, luxurious level yan. Yan yung, they can have breakfast in Hong Kong, they will go to New York for lunch, they will go to Paris for dinner. Walang hesitation. They live in Forbes Park, may bahay yan sa Europe, may bahay yan sa Amerika. Yan. 1%. Yung second level, 9%. Yan yung tinatawag na comfort level. Comfort. Ibig sabihin yan, hindi sila luxurious level, pero comfortable ang buhay. Mayroong sariling bahayan, siguro, sa Valle Verde, sa Green Meadows, sa Alabang, yan, sa Riverside. At marami kaming homemakers dyan na talagang mayayaman. No? Kami hindi kami mayayaman. Dinala lang kami ng Panginoon doon because God wanted us to be there. Okay? Yan yung may 2-3 kotse, siguro ang kwarto niyan, mga nasa 4 na bedrooms, they can easily go to Hong Kong or whatever, kasi comfort Yung 15%,
Yun yung basic level. Marami dyan, naandun tayo. Basic because you can easily meet the basic needs of your family, which are what? Home, food, clothing, education. Basic. See? 75% belongs to the poor level. 75% of the population of the Philippines, poor. Nahati pa yun. Poor and very poor. Mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ang level. Pero ang maganda sa atin, bansa, you can go up the level. Hindi kagaya sa India, yung caste system nila, pag nando ka sa lower, apu-apuha mo, andun na. Hindi na aakyat. Yung second level, ganun. Kung nasaan level ka sa caste system, doon ka na. Not unless aalis ka ng India at magsikap. Okay? Sa atin, it is an open level. Pwede ka na sa luxury, mapunta ka sa comfort. Depende sa lifestyle mo. See? At yung nararanasan natin na mga poor, basic, yan yung naranasan ng maraming mga karakter sa Bible. Kaya ating nararanasan, nasa Biblia lahat. Hindi pwedeng sabihin mo na parang sa'yo lang nangyayari. Miski sa Biblia, kung ating pag-aaralan, naandun. At ako, naglista ng 6. See? 6 na struggles. 6, so 5 minutes each, 30 minutes. So, 12:00. Pero, isa lang muna sasabihin ko sa inyo. Yung fear. Ang isang struggle natin, yung fear or apprehension. Ano sa Tagalog yung fear o apprehension? Katakot o aalala. Di ba? Si Jojo, di ba, lagi ka nag-aalala. Ano ba kakanin ng mga anak ko? Di ba? Oh. Nung isang araw, sabi ni Jojo, walang sponsor sa ulam. Ano ba gusto mo? Hindi ko naman sinabing, ako na sponsor. Ang tinanong niya naman sa akin, kung anong ulam Hindi naman niya ako tinanong, gusto ko bang sponsor? Sabi ko, menudo. O, ano tayo meron? Menudo na maraming sarsa. Para sarsa pa lang, ulam na. Kaya masaya kayo, you will have more than enough. You will have more than enough menudo. At kanin. Bakit? Kokonti kayo Kaya sabihin mo just hindi mo ay salamat, wala ka. Marami kong ulam. Di ba? Marami kong makakain. Kung puno tayo, naku, konti lang yan. Di ba? Fear. Alam nyo, yung mga alagad, they knew that ultimately, Jesus Christ will not be with them in person. They knew that Jesus Christ will leave them after the crucifixion. Okay? When He will ascend, they will be left behind. So they were in worry. Paano na kami? Who will lead us? Who will sustain us? Who will keep us in one group? Okay? So sabi niya, Jesus, paano na yan? Nasa John 14:27 yun. Ano sabi ni Jesus Christ? Don't worry. I will leave you what? Peace. Peace I leave with you. My peace, hindi yung P-E. Dapat to, P-E-A-C-E.
Ayan, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled. Rather, let them be afraid. Sabi niya, ang hina naman ng pananampalataya. I was with you for 3 years, training you, showing you, letting you see what I can do. And yet, you are full of fear. You are full of anxiety. You are full of apprehension. Don't. Because I am giving you, I am leaving you my kind of peace. You see? Yan yung kapayapaan na hindi rin kayang ipaliwanag ng standard ng mundo eh. Bakit ba yung si Lydia sa kanyang kasalukuyang kalagayan, payapa siya? Hindi ko siya narinig na nagre-reklamo. Ganun. See? Bakit? Meron kang Kristo eh. Na nangako na the first thing that He will guarantee us is peace. Peace of mind, peace of heart. See? Ang importante ay ano? Ay mahalaga. Mahalaga na tayo ay manampalataya. Kasi kung hindi ka mananampalataya, wala sa iyo yung pangako. Yung pangako na yan sa mga mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka kasali dyan. See? Sino ba kausap niya dyan? Mga alagad. Di ba? Alagad na, kasama ni Kristo, nakita si Kristo, narinig si Kristo, nalaman yung mga bagay na kayang gawin ni Kristo, yet, langanin sa buhay. See? Di ba? Alanganin. Naku, tama ba ito sinamahan ko? Bigla kaming iiwanan. O, ano sabi ni Kristo? Let not your heart be troubled. Okay? Believe in God, believe also in me. Isang talata yun. Pero ito sabi niya, I will give you peace. Hindi yung binibigay ng sandaigdigan. Kasi ang mundo, ang definition ng peace, yung walang problema. Walang gyera, walang away, walang pagsubok. Pero ito, ang peace ng God, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng gyera, sa kabila ng mga lindol, bagyo, meron kang kapayapaan. You see? Kaya mga pag-ulan-ulan, yung mga gyera-gyera, yung nangyayari sa gobyerno, sa akin, hindi ko pinapansin yun. Bakit? Nasa Biblia yun eh. See? Yan yung mga signs of the time. See? Yan yung mga sinyales ng malapit ng paghuhukom. See? Kaya dapat magpasalamat kayo na meron kayong problema, meron kayong pagsubok. Bakit? Buhay pa eh. At saka siya na sinabi ni Kristo eh, in this world, you will have what? Tribulation pa nga eh. Ano ba ibig sabihin ng tribulation? Matinding pagsubok, matinding paghihirap. Isa ngayon, matindi ba paghihirap nyo? Hindi naman eh. Hindi ba? Oh. Ngayon ba, naghihirap kayo? Ang lamig-lamig sa church. Oh. Ngayon ba, may pagsubok kayo? Andiyan ang pagkain. Oh. Di ba? Yun ang importante. Yung ating mga fears, yung ating apprehension, kumisan, sarili mong sarili mong dala sa sarili mo eh. Tinatakot mo ang sarili mo. Mayroon ba namang taong tinatakot ang sarili? Oh. Di ba?
Basta meron kang, hindi ba yung kanta natin? Kasama. Di ba yung kanta natin? Ha? Kasama. Yun ba yun? Ha? Ayun. G? Oh. G? Buhay na buhay kayo? Di ba? Yung pinakanta ni na, kita nyo si Beth, sumasayo pa, parang taga-TICC. Ha? Parang taga-TICC, sumasayaw. Oh, kaya pwede ka doon. Pati katawan mo, pwede doon eh. May pagsubok ka na nga, hayaan pang matalo ka ng pagsubok. Hindi. Yung kausap ko si Ariel, yung asawa ni Jacqueline Satirce, kahapon, nag-uusap kami tungkol sa mga gamot. Sabi ko, marami kong iniinom na gamot. Pero sabi niya, pero ano talaga yung mini-maintain mong gamot? Kung totoo lang, hindi ko mini-maintain ang gamot. Isa lang ang mini-maintain ko. Sabi niya, ano yan, Pastor? Bulsa? Hindi. Kagwapuhan. Ay, gagawin ko rin yan, sabi niya. See? Kung meron kayong karamdaman, be happy. Because you know that God has a purpose. Ang dami niya. Anyway, next month, sa third Sunday, talaga, pangako, tatapusin ko na ito. Ha? Pero kasi habang mahaba, lalong binibigyan ka ng God ng idea on what to share with you today or Sunday. Okay? So, next month, we still have inspiration. Sa first Sunday, si Pastor. Second Sunday, si Attorney Jury. Ayan, ha? Nirequest ko na si Santi. So, sa second Sunday of the month, hindi tayo bibili ng bulaklak. Kasi magdadala yun eh. Definitely. Baka magdala na rin ng pagkain. Hindi. Ha? Narinig si Santi. Santi, mga pwedeng pati ulam. Kayo na, ha? Mag-provide. Para medyo makaipon tayo. At saka, I was thinking, itong ating sound system, bilhin na natin. Di ba? Kasi, kakanta si Aaron. Ha? Definite at tuwa si Solen. See? Yung bibilin mo, yung system na pagkanta ni Aaron, para siyang Frank Sinatra, ha? Ganun na. Ha? Parang, meron ganun eh. Na, ano tawag doon? Na mo-modulate mo. Auto-tune. Ano gusto niyo marinig? Frank Sinatra, Matt Monroe, o Rick Manrique? Okay. So, hanggang dito muna tayo mga kapatid. No? At gusto kong muling iligay ninyo yung 2 talata sa Psalm na I remain confident. We should be confident about the goodness of God. Be confident. God is great. And because He is great, He is good. Yan. Be confident. Ibig sabihin, walang pag-aalin langan. See? Be strong and take heart. And wait for, huwag ninyong mamadaliin. Kaya maraming nalulungkot, minamadali kasi. Maghintay kayo. You should sleep on the will of God. Sabi nga, ng araw, yun ang aming mantra. Sleep on the will of God. Kaya maraming kaming kasamaan. Hanggang ngayon, hindi na nag-asawa. Kasi natulog ng gusto. And then, 1 Peter, when you have anxiety, go to
Jesus, because He loves you. And He cares for you. Because He cannot care for you if He will not love you. Because God is powerful. God is love. See? And all the time, God is good. Amen? Bago ako manalangin, awitin natin yung great is thy faithfulness to me. Amen. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat aming Diyos because your faithfulness is so great that we cannot have any reason to complain, but to be thankful and grateful because your love is so strong. Your love is so compassionate. Your love is so faithful that we can always count on you in times of conflict, in times of problems, in times of challenges. I pray, Lord, that you may bless the lessons we had today, that it should not only instruct us, that it should not only inform us, but inspire us, Lord, to simply put our trust in you, to simply go to you when we have problems, to simply trust you when we have cares and anxieties. And forgive us, Lord, if sometimes we doubt you. Sometimes our trust is not 100%. But help us, Lord, today and for always, to simply trust you, to simply obey you, and to simply serve you. In Jesus' name, amen and amen. Amen.